Hello, Kathleen fans! So ito na nga ha, magbunyi at magdiwang mga Kathleenatics kasi marami ngayon ang kumbaga nagko-comment at saka umiikot sa online world na magkakaroon nga ng project ang Kathleen muli reunited mga customers. Pero ito yung deal. And by the way, yung nakikita niyo po mga pictures mga customers ng Kathleen ay ginawa lamang po ha ng isang fan na sobrang galing mag-edit mga kasambreros. Credit by Juice ni Anju mga kasambreros. So ito yung deal. Matagal pa siya syempre no, aabutin pa ng taon yan mga kasambreros, pero parang may mga umiikot kasi ngayon na information na yung management ng ABS-CBN at saka ng GMA, syempre hindi naman sila bulag sa blockbuster hit ng Hello Love Again, kung kaya may niluluto sila no, pero hindi pa ngayon kasi may mga projects pa na dapat tapusin ang Kathleen na separately mga kasambreros. And yun nga no, after ng Pilipinas Got Talent ay si Ma'am Catherine ay may Elena 1944 pa siya, pero antay-antay tayo. So ang deal po dito ay we have to be patient mga kasambreros and mga Kathleenatics. So ang project na yan hindi man ngayon mangyayari, pero it takes time kasi no. Syempre yung script gagawin pa, yung cast mga kasambreros and so on. And kapag nandyan na ay magugulat na lang tayo mga kasambreros. And di ba, who knows nga yung nung Hello Love Goodbye tapos Hello Love Again mga kasambreros, wala talagang unexpected lahat yung ngayon. So wag po tayo mag-alala kasi hindi bulag. As a matter of fact ay nakafocus kung may pinaglalaanan talaga ang management ng ABS-CBN, yung Star Cinema at saka GMA Pictures mga kasambreros na gagawing project or new project mga kasambreros ni na Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So ano tayo, chill lang muna tayo ngayon mga kasambreros sa separate na mga ganap ng Kathleen nga po. So si Ma'am Catherine ay ito no, next item natin. Maraming salamat by the way sa mga loyal at saka hindi tumitiwalag sa updates natin sa Kathleen mga kasambreros. Pagpalain po kayo. So next item natin ito no, si Ma'am Catherine, parang free time nila sa Pilipinas Got Talent mga kasambreros, and ito po ay nakuhaan ng isa sa mga admins din po no ng Kathleen, si Mama Joanne Valenzuela Gumasay. So isa po siyang loyal na Catherine-holic or Catherine-holic mga kasambreros. So si Ma'am Catherine ay itong naka-brown siya mga kasambreros at naglalakad, and then nilalapitan at saka tinatawag ng mga fans po mga kasambreros no. I love you Catherine, I love you Catherine. And then ito na sobrang kulit nito, si Lars Pacheco na nakilala dati sa Showtime po no. Nag-post siya no with regard dun sa sa kanyang impression sa ABS-CBN Star Magic Ball, na sabi niya dito spring yung theme, yung tema ng ABS-CBN Ball. Yung ibang artista sa Gown and Express, si Catherine siya mismo yung theme, no need accessories. So di ba sobrang simple nung niya, pero grabe, aura pa lang, yung dating pa lang ng Catherine, and siya mismo ay talagang kumakabog na at pampakabog talaga ang inyong box office queen at saka cinema queen mga kasambreros. Iba talaga ang kanyang presence at saka aura no. Agree talaga tayo dito kay Lars Pacheco mga kasambreros, na isang beauty queen din po no, transwoman yata ito. And then ito si Pops Alden ay meron silang ganap no sa April 26 sa SMX Convention Center sa Davao. So dito po yan sa amin, pero malayo kami sa Davao mismo mga kasambreros. So kasama niya dito si Bel Mariano. So nakita natin no, separate talaga yung mga ganap no, kahit na ang Don Bell ay hinuhubog nila ng management by doing separate projects and ganap na kahit na Don Bell na yan marami na silang achievements, may drama series and so on. Ang Kathleen ganun din po ang ginagawa ng management. So relax lang tayo, chill lang mga team panatag. So gaganapin po yung kanilang fiesta event sa April 26, 2025, 3 p.m. May games, prizes and more sa SM Lanang Premier Activity Center. 10 p.m. yung kanilang so sponsor dito ng BDO mga kasambreros, We Find Ways. So naging siya no. So kasama dito sina Donita Knows din po, sina Lassie at saka sino nga ba itong isa, hindi ko kilala mga kasambreros, sorry po.
So yun, no? Sabi pa dito ng BDO, maayong adlaw sa inyo. BDO Fiesta is here. Sugod na sa SM Lanang Premier this April 26, 2025 and join the fun. May exciting activities at surprises para sa inyo. 10 a.m. sa SMX Activity Center. Enjoy performances na Alden Richards, si MC at saka si Lassie pala yung isa, si MC. Tapos 3 p.m. si Bel Mariano. Tapos magkita-kita ta sa bangko, sigurado. So BDO Fiesta 2025, BDO We Find Ways. So yun po, no, ang ating ang ating Captain items. Ito para last item natin. Ang kulit nito kasi si Direct Bobot Mortis ay dati pa pala niyang na-predict, no? Nakita niya talaga shining, shimmering, and beaming yung kanyang liwanag sa future niyo, Catherine, na magiging box office queen or talaga magtatagumpay sa larangan ng pag-aartista, mga kasambreros. So na-foresee niya, no? Nakita niya yung vision na si Ma'am Catherine na magiging superstar paglaki. So kasi nga, di ba, sa Gawin Bulilit siya yung isa sa mga directors dati. So yun po, mga kasambreros. Alright, sinama pa sa ating Captain items. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay sobrang ganda po nito. Sasamahan tayo ni Lord. That's our title. Deuteronomy chapter 20 verse 4. For the Lord your God is He who goes with you to fight for you against your enemies to save you. New Living Translation. For the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies and He will give you victory. Sa Tagalog po, salita ng Diyos, sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ang sasama sa inyo, makikipaglaban siya para sa inyo, laban sa mga kaaway ninyo at pagtatagumpayin niya kayo. This one is very relevant, mga kasambreros, kasi ang battle kasi hindi lang siya nangyayari sa soldier to soldier, no, army to army, military to military, minsan kapitbahay to kapitbahay nga nangyayari siya, no? But the battle within our family, sa ating mga tahanan, ay hindi lamang siya physical na battle, no? Challenges, yung mga routines natin araw-araw, kung gusto mong sumakay, walang masakyan, gusto mong magbayad ng bills, walang pera, gusto mong pasukin ng yung anak mo, walang pera, walang gaan. Kung pa lacking, no, kung pa yung mental health mo minsan naapektuhan na. So this word is very relevant, mga kasambreros. So ang eksenang ito sa Deuteronomy chapter 20 verse 4 po ay nangyari sa battlefield, no, sa Israelites na naghahanda po sila ng para sa giyera, no, for war po, no. The Israelites, led by their commanders and officers, have gathered together to face their enemies. The atmosphere is tense as the soldiers brace themselves for the upcoming battle. So ito po, literal talaga ito na battle, no? Kasi sa Old Testament talagang literal na nag-aaway ang bansa to bansa, no? Ngayon, yung sa New Testament, medyo naglaylaw siya. Kung pa hindi siya kumpara dun sa sa Old Testament na intense talaga yung battle kasi nga nag-aagawan ng territory. So the Israelites have come to this point after receiving instructions from Moses, no, sa time pa ito ni Moises, mga kasambreros, who reminded them of God's presence and promises. Sa times ng ating anxious tayo, no, distressed tayo, depressed tayo, marami tayong kinakaharap, kaliwat kanan ang problema, ay why not listen to instructions and maniig at saka yung salita ng Panginoon, palakasin natin, mga kasambreros. When the battle is hard, pray harder. When the battle is hard, you have to study the word harder. No, yun po yung gawin natin, mga kasambreros. Kasi pag yung utak natin ay punong-puno ng negative, mga bad news, kaliwat kanan, mas lalo nating pupunuin ito ng promises ng word. And you only have to do that by reading the word of God and His promises and praying. And also, hindi yun masama na kapag may Christian friend tayo, yung mga taong may takot sa Panginoon, mga kasambreros, pwede kayong magbanding-banding kayo, tsaka magpalakasan, mga kasos. Kasi through sharing God's word and experiences na ako din may pinagdadaanan, ako din may pinagdadaanan. So, pero ganito, no, yung failure,
problema na inyong kinakaharap, kapag na-solve po yan mga kasombrerers, through the help of God of course, ay magiging testimony. Okay? Kung pa ikaw magpapatotoo ka na lang na ako rin ganyan, no, may parang, pero sa awa ng Panginoon nagpasan ko, ganun ba mga kasambreros, no? And that's mas powerful actually minsan ang testimony, kasi literal na na-experience din ng kapwa mo mananampalataya, kapatiran sa church, no, kapatiran mo sa simbahan. Mas powerful yun kasi you're going through the same situation. You're going through the same circumstances na iba lang yung uri ng problema. Maaring siya nagsasuffer sa physical, ikaw naman sa financial, ikaw naman sa relationships, no? Pero you're under the same umbrella. Tapos you fight it with the same God, okay? Nagets po natin. So ganun po siya mga kasombrerers. And yung verse po na ito ay nagre-remind sa atin ng unwavering, no, hindi natitinag, hindi nagbabago na support and protection na natatanggap po natin sa Panginoon in times of trouble and difficult times. And in-emphasize din ito yung idea na hindi tayo nag-iisa sa lahat ng ating battles, as God always is by our side, ready to fight for us against anything that threatens us. So yung mga nagbabanta sa atin, yung mga friends natin sa social media, no po, apart from that, no, ay yung ating battle sa ating loob ng tahanan talaga, kasi sa tahanan nangyayari talaga lahat ng uri ng pangyayari sa ating buhay, no, from best to worst mga kasambreros, no, from relationship to relationship. Ito po yung verse para sa atin na nagre-reassure ng strength at nagre-remind sa atin na we can rely on God's presence and power to overcome challenges and obstacles that come along our way mga kasombrero. So reflecting this verse, have you ever felt overwhelmed or helpless in the face of adversity? May problema ka ba ngayon? May mga uncertainties ka ba? May mga hindi ka sigurado sa iyong buhay? It's time for us to read this word of God mga kasambreros sa Deuteronomy chapter 20 verse 4, na the Lord will fight for us. Kung kaya sinasabi natin na sasamahan tayo ni Lord, huwag tayong matakot. Kung meron tayong katakutan, yun na yung Diyos mga kasambreros. But nonetheless, no, the God is with us, who loves us unconditionally and will fight for us, no, lalong-lalo na po kapag tayo po ay parating nakikiniig, lumuluhod sa panalangin sa Kanya mga kasambreros and His Holy Spirit. So imagine kahit tayo nasa trabaho, nasa bahay, nasa project, nasa school, nasa responsibilities natin araw-araw that we're facing every day, ang teammate natin, yung ating kasama, ay ang Diyos po nagbibigay sa atin ng kalakasan at ang Kanyang pangako ng tagumpay mga kasambreros against any form of challenges. Alright, so yun lamang po in the meantime nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, victorious, and our name Jesus Christ, who never leaves us nor forsakes us mga kasambreros. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros and Katinatics, and paalam po. I love you.